Nicole Barretti, na nakaupo sa isang lumang bangko sa parke na may perpektong nibisuot, ay walang nararamdaman sa mga iyon. Ang bangko ay kanyang kanluman, kanyang pinagtataguan. Kakagaling lang niya sa Laurel Grove Cemetery kung saan isang palumpon ng sariwang puting rosas ang nakalagay na yon sa isang makintab na lapida na nagtataglay ng pangalan ng kanyang anak. 11 taon na ang nakalipas at nananakit pa rin ang kanyang dibdib sa tuwing nakikita ang pangalan nito na nakaukit sa marmol, sa paraan na hindi niya maipaliwanan. Pagtayo si Mitral ng isang imperyo mula noon, matatayog na gusaling salamin, mga mararangyang hotel, isang portfolio ng real estate na nagbigay sa kanyang pangalan ng lugar sa mga pahina ng negosyo ng Samana. Ngunit habang parami ng parami ang kanyang tagumpay, mas lalo siyang nakakaangdam ng kawalan. Ang kanyang penthouse condo ay mukhang kinuha mula sa isang magasin ng arkitektura, mga bintana mula sa sahig hanggang kisel, piniing sining, kumikinang na mga countertop na bato, ngunit gabi, pakiramdam niya ay isa itong high-end na storage box para sa kalungkutan ng isang lalaki. Umigop siya mula sa isang feeder cup ng Capri, matagal nang nawala ang init nito. Sa kabilang dako ng parke, 2 bata ang nagtatakbuhan sa ilalim ng mga puno ng oak. Ang kanilang mga boses ay matalin sa kagalakan. Halos hindi sinasadya na napunta ang tingin ni Mitral sa isang maliit na figura na nakatayo sa gilid ng palanguan. Naliit siya, marahil 5 taong gulang. Ang kanyang blonde na buhok ay isang gusot na halo sa paligid ng kanyang mukha. Suot niya ang isang kupas sa dilaw na damit na ang laylayan ay hindi pantay na umabot sa kanyang tuhod, na't mga sapatos na hindi magkatugma, isang puti, isang lavender. Hawak niya ang isang stocked na bit sa tena, ang balahibo nito ay gusot mula sa pagmamahal, at diretso siyang nakatingin kay Mitral. Tumingin sa likod si Mitral, sigurado na may iba siyang pinapanood, ngunit hindi, nanatili ang kanyang mga mata sa kanya, maliwanag at hindi kumukurap. Lumapit siya kay Mitral nang may katiyakan na hindi akma ka kanyang laki, huminto sa harap ng kanyang bangko. Ikiling niya ang kanyang ulo. Malungkot ka rin ba, Mr.? Ang kanyang tanong, na napakadirekta at walang filter, ay sandaling nagpakipod ng hininga ni Mitral. Nakit mo naman naisip yan? Tanong niya ng mahina. Nagkibit, balikat siya sa paraan na tanging isang bata lang ang kayang gawin, kasi isa kang nakaupo, tulad ko. Mayroong umusbong sa kanyang loob. Naghanap siya ng madaling sagot, ngunit wala siyang nakita. Nakit ka kiisa. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Kaarawan ko mayon. May sakit si Mommy, pero nginiti pa rin siya kung pupunta ka sa party ko. Hinurap ni Mitral, party mo. Tumango siya, ang kuneho ay umiindayog sa kanyang kamay. Nagtago ako ng mga candy mula sa eskwela. Maaari kong ibahagi kung pupunta na. Tumingin siya sa kanya. Sa maliit na estangyero na may imposibleng imbitasyon. Nakatayo na siya sa harap ng mga konseho ng lungsod at nanalo sa mga negosasyong multi-milyon dolyen. Ngunit wala siyang depensa laban sa kanyang maliit at matatag na boses. Hindi ko yata dapat ipilit ang sarili ko, sabi niya ng mainlat. Nagsisimulang tumayo. Inabot ng kanyang maliit na kamay at hinaaya ang kanyang mangdas ng may nakakagulat na katatagan. Pakiusang. Ang salita ay nanatili sa hangin sa pagitan nila, mabigat sa kanyang inosensya. Pinagmasdan ni Mitral ang kanyang mukha, ang bukas na sinseridad sa kanyang mga mata, ang tahimik na pagmamadali sa likod ng kanyang kahilingnan. Ilang taon na siyang hindi nagdiriwang ng kaarawan. Ang huli niyang dinaluman ay sa isang silid sa ospital. Ang kanyang anak ay masyadong mahina para hipan ng mga kandila. Nagtanggap pa rin sila. Idi, sabi niya ng dahan, manguna ka, birthday girl. Nagliwanag ang kanyang buong mukha na paang bigla ang paghiwanag ng sikat ng araw sa mga makakapal na ulap. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanya ng walang pag-aalangan. Maliit at malamig ang kanyang mga daliri, ngunit matatag ang kanyang kapit. Nagsimula silang maglakad. Ang sementadong mga landas ay nagbigay daan sa mas makitid na bangketa na may mga lumang bahay at tindahan sa kanto na ang mga pininurahan na karatula ay kumupas na sa araw.
ng Spanish moss ay daang umindayog sa itaas, humahawak sa mababang sanga na parang mga daliri sa kanilang ulo. Palayo ba ang tirahan mo? Tanong ni Metal. Hindi malayo, sa tindahan ni Mrs. Benedict, pinya ng walang emosyon. Mabait siya, binibigyan ako ng hiniwang mansanas minsan. Nabait ang tunog ni Mrs. Benedict. Oo, pero abala siya ngayon. Numiko sila sa isang mas tahimik na kalye kung saan nagpapabango ang mga bulaklak ng magnolia sa hangin. Bahagyang nakasandar ang mga bahay dito, ang kanilang mga shutter ay nakakumbada, at may mga bahagi ng pintura na kumupas. Napansin ni Matral na bahagya siyang tumalon upang maiwasan ang mga basag sa simentong. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Tumingin siya kay Matral. Taruang sa iyo. Nahikern. Matral. Ulit niya ng dahan, na parang nilalasahan ng tunog. Gusto ko. Tunog na parang isang taong nagdadala ng mga kandila. Mahagya siyang ngumiti. Pangakandila para sa mga birthday moist. Tahimik siya sandali. Tingnan mo. Sa kanto, itinuro niya ang isang makitid na gusali na may berdeng mga shutter at isang lumang, kahoy na hagdanan sa gilid. Isang painted na karatula sa itaas ng tindahan ang nakasulat na Bennett's Market. Ang amoy ng hinog na Melo Cotton ay lumabas sa bukas na pinto. Umakyat sila sa hagdan ng magkasama. Ang pasilyo sa itaas ay madilim, naiilawan lamang ng manipis na strip ng sikat ng araw na sumisilip sa ilalim ng isang banuktot na bintana sa dulo. Inakay siya ni Lily sa isang pinto na may markang 2 bit. Ang pintura nito ay kumupas na at nakita ang ubot-ibad na kahoy sa ilang bahagi. Kumatok siya ng 2 beses. Pagtatapos ay itinulak ito ng walang pag-alangan. Maliit ang apartment ngunit malinis, ang mga kasangkapan ay lumang ngunit inaalagaan. Isang sopa ang nakaharap sa isang bintana na tanaw ang kalye. Mas malambot ang ilaw sa loob, sila-sala ng malipis na kurtina, at sa sopa na iyon nakaupo ang isang babae, maputi lang ngunit bahagyang nakangiti habang si Lily ay pumasok sa loob. Mami, may dala akong kasama. Ang babae, si Clara May Harper, ay gumalaw upang umupo, sinusuportahan ang sarili ng isang brasong. Ang kanyang buhong ay nakatali sa isang maluwag na tirintas, may mga hibla na lumuluwag. Suot niya ang isang simpleng cotton blouse at bagaman ang kanyang postira ay nagpahiwatig ng kanyang pagkapagod, ang kanyang mga mata ay mainit. Telo, sabi ni Maisral, huminto sa loob ng pituan. Sana hindi ako nakakaistorbo. Tiningnan ni Clara si Lily. Pagkatapos ay siya, isang kisap ng sorpresa ang dumaan sa kanyang mukha. Sumama ka sa kanya. Oo, inimbita niya ako sa kanyang party. Nalong lumalim ng bahagya ang ngiti ni Clara. Palada. Abala na si Lily sa isang maliit na mesa malapit sa bintana, naglalatad na 2 magkaibang napkin at isang paper plate na may nakakalat na mga nakabalot na candy. Umupo ka rito, Micro. Pwede mong kunin ang pula, Sheriff Lamorian. Tinawid ni Maisol ang silid. Ang kanyang makintab na sapatos ay tila napakalakas ang tunog laban sa lumang sahig na kahoy. Umupo siya ka isang upuan na bahagyang umalog sa ilalim ng kanyang bigat. Tinagmasdan siya ni Clara, ang kanyang tingin ay matatag ngunit mausisa. Hindi na mali ito gaanong party, nanya ng mahina, halos humihini ng paumanhin. Totoo, sagot niya, at mas marami pa iyon kaysa sa masasabi ko sa karamihan. Mayroong hindi mabasa na kumislap sa kanyang mga mata. Sa labas, nagsimulang tumunog ng kampana ng simbahan sa oras. Sa loob, nagsimulang kumanta si Lily ng mahina. Bahagyang wala sa tono ngunit may buong sinseridad sa mundo. Happy birthday Tommy. Ang kanyang boses ay buamulong habang tiningnan niya ang plato. Walang cake, walang kandila, tanging candy. Alinlangan siya. Pagkatapos ay ngumiti ulit. Itilaas ang kanyang baba. Na yun, hihipan ko ang hangin. Anunsyo niya, at yumuko upang dahang umina sa plato. Naramdaman ni Michael na mayroong bumuka sa kanyang dibdib.
Inabot niya ang bulsa ng kanyang coat, kinuha ang isang matibok mula sa isang hotel na dati niyang tinuluyan, at sinindihan ng isang posporo. Sinindilan niya ang dulo ng isang toothpick, at inilagay ito ng patayo sa gitna ng plato. Lumaki ang mga mata ni Lily. Tunay na kandila. Gawin mo ang iyong hiling, sabi niya ng tahimik. Ginawa niya, ipinikit ang kanyang mga mata, bago hipa ng maliit na apoy. Tinagmasdan ni Clara. Ang kanyang kamay ay nakalagay ng bahagya sa kanyang collarbone. Ang kanyang mga labi ay nakangiti na tila may hawak na parehong pasasalamat at iba pa, isang tahimik, mainat na pag-asa. Hindi pa alam ni Michael, ngunit babalik siya, at ang maliit na party na ito na may 3 candy at isang makesyas na kandila ang magiging simula ng lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, magkomento ng isa para ipaalam sa akin. Kung hindi, magkomento ng 2. Mahalaga sa akin ang iyong opinyon, sa anumang paraang. Nilalayon ni Michael na manatili ng ilang minuto lamang, ikang magalang na pagbisita, isang magalang na pag-alis. Ganyan ang paraan ng pagpapanatili ng mga tao tulad niya ng mga hangganan. Ngunit matapos ang hininang hiling ni Lily sa maliit na apoy, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo pa rin sa maliit at umaalog na mesa, umiinom ng mahinang tsa. Ibubuhos ni Clara sa magkaibang mo. Ito ay ang uri ng tsa na marahil ay 2 beses nang ibinabad, ngunit inialok ito ng may pagmamalasakit ng isang taong hindi minamaliit ang pagiging mapagpatulol. Umupo si Clara sa harap niya, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tasa na pahang-paha sa init. Pinagmasdan niya si Michael sa tahimik na mga sandali sa pagitan ng pagdardal ni Lily. Ang kanyang tingin ay mausisang, ngunit may pagpipigin. Kaya, nagsimula si Clara, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Ano ang trabaho mo, Michael? Alinlangan siya. Nibo. 1,000 beses na siyang tinanong ng tanong na ito sa mga charity gala at hapunan ng board. Ang sagot ay inensayo, pinakintab. Ngunit dito sa maliit na apartment na ito sa itaas ng Bennett's Market, bigla itong naramdaman na mali ang uri ng katotohanan. Sa real estate ako, simple niyang sabi. Tinaas ni Clara ang isang kilay, isang kisap ng interes o pag-iingat ang dumaan sa kanyang mukha. Malawak na larangan iyan. Nagde-develop ako ng mga ang yan, komersyal, residensyan. Pinigilan niya ang kanyang sarili bago idinagdag ang luxury at high-rise, mga salita na malaki ang epekto sa isang lugar na tulad nito. Umakyat si Lily sa kandaw na ng kanyang ina, ang kuneho ay nakabitin ba rin sa kanyang kamay. Si Michael ay nagtatayo ng mga kastilyo. Anunsyo niya. Naragyang tumawa si Myron. Hindi naman ganoon kaganda ang mga kastilyo. Ang mga labi ni Clara ay bahagyang kumurbada sa isang mahinang ngiti. Sa isang bata. Marahil. Pagkatapos, naging mapag-isip ang kanyang tingin. Katingin ko, hindi ka gaanong nagtatrabaho sa bahaging ito ng bayan. Nang komento ay magaang, ngunit nahuli niya ang sinulid sa ilalim nito. Sinusubukan siya. Hindi pa, sagot niya ng mainat. Nananatili ang kanyang mga mata sa kanya ng isang sandali bago siya tumingin kay Lily. Sweetheart, bakit hindi mo ipakita kay Material ang iyong girl? Tumakbo si Lily at bumalik na may lukot na papel na puno ng maliwanag na sulat, kamay, isang araw, isang banoktot na bahay, 3 stick figure na magkahawap, kamay. Nakilala ni Master ang kanyang sarili sa mataas na figura, sa gitna, bagaman isang oras pa lang silang nagkita. Ikaw yan. Buong pagmamalaking sabi ni Lily habang tinatapik ang papen. Pumunta ka sa party. Mayroong umigpit sa kanyang dibdib. Paganda. Sabi niya. Habang uusap sila, naintindihan ni Michael ang mahinang ugong mula sa oxygen concentrator na nakatago malapit sa sopa. Napansin ni Clara ang kanyang sulyap. Ingat lang, mabilis niyang sabi. Hindi siya nagpumilit. Ngunit nanatili ang tunog sa kanyang mga taih na matapos bumalik si Lily sa kanyang mga krayola. Nang sa wakas ay tumayo si Michael upang umalis, tumayo si Clara kasama niya, hawak ang gilid ng mela para sa balansi. Salanga sa paglilibang sa kanya, tahimik niyang sabi.
Hindi marami ang susurod sa isang maliit na bata pauwi mula sa parke. Tiningnan siya ni Michael, sinusubukang basahin kung ano ang nasa ilalim ng kanyang magalang na tono. Isang pribilehiyo ko. Pahadya siyang ngumiti, ngunit hindi lumapit. Nagandang gabi, Makap. Tumango siya, nagbigay ng maliit na kaway kay Lily na kumaway pabalik nang hindi tumitingin sa kanyang pangkulay. Pagkatapos ay lumabas siya sa malamig na gabi. Mas tahimik na ang mga kalin na yon. Dahan siyang lumakad, inaalala ang maingat na mga mata ni Clara, ang paraan ng pagbabantay niya sa kanyang mga salita na parang isang taong napilitang maging komportable sa pagkabigo. Nakakilala siya ng mga babae na nagsusuot ng diamante na parang baluti, na naglilibot sa mga usapan na paang mga kompetisyon. Hindi nakikita ang baluti ni Clara, ngunit naroon ito, hinabi sa bawat hininga niya. Nang makarating siya sa kanto, may isang boses ang tumawag mula sa likuran niya. Nagandang gabi, sir. Lumingon si Michael upang makita ang isang babae na nasa huling na nimnapungs na nagkakandado ng tindahan sa ilalim ng apartment. Mayroon siyang buhok na kulay, asin na nakatali sa isang bon at suot niya ang isang apron ng tindahan na may pulbos ng harina. Tayo siguro si Mrs. Benedict, hula niya. Tiningnan siya nito na may magalang na pagkausisa. Ako na. At kayo ang Ginoo, hinihila ni Lily paakyat ng hagdan. Tumawa si Michael. May kasalanan. Sumandal si Mrs. Bennet sa kanyang kihiring, pinagmasdan si Michael na parang tinimang ang isang bagay sa kanyang isip. Hindi gaanong dumadalaw si Clara. Mapagmataas siya, pero mahirap sa kanya. Hindi sumagot si Michael, hindi sigurado kung gaano karami ang dapat niyang sabihin. Nahagyang ikiling ni Mrs. Bennet ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung sino ka o kung ano ang ginagawa mo, pero alamin mo lang na napapansin ng mga tao rito kapag may nagpapakita ng interes. Minsan maganda yun, minsan hindi gaano. Malinaw ang kanyang kahulugan. Naiintindihan ko, simple niyang sabi. Tumango siya minsan, tila nasisiyahan, at pumasok sa loob. Kinagabihan na yon sa kanyang penthouse sa itaas ng ilog, nagbuhos si Marcel ng inumin para sa kanyang sarili at tumayo sa tabi ng salamin na dingding. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa tubig, elegante at malayo. Ngunit patuloy niyang nakikita ang magkaibang sapatos ni Lily, ang maputlang ngunit matatag na tingin ng kanyang ina, ang ugong ng oxygen machine na iyon. Tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni David Martinez ang lumabas sa screen. Hinayaan ni Michael na mag-ring out ito. Kinabukasan, kinausap siya ni David sa conference room ng Barrett Martinez. Mismo ang tawag ko. Mayroon tayong e-sport redevelopment sa agenda ngayong linggo, malaking oportunidad. Ninuksan ni Michael ang kanyang plan ng uusapan natin yan mamaya. Ngumiti si David. Nalam ko ang tingin na iyan. Naglakwat siya ka na naman sa maling mga kapitbahayan, hindi da. Nanatili ang boses ni Michael. Nagsisimula na akong isip tungkol sa nangyayari sa mga tao doon. Biglaang tumawa si David, tinamik siya sa balikat. Hindi iyan ang business model natin. Kaibigan. Walang sinabi si Michael. Ngunit habang lumalakad palayo si David, ang kanyang mga iniisip ay lumilipad na pabalik sa dalawabi sa itaas ng Bennett's Market. Pagdating ng hapon, natagpuan niya ang kanyang sarili na bumalik sa Forsyth Park, may hawak na kape. Hindi ito pinlano, iyon, hindi bababa, ang sinabi niya sa kanyang sarili. Ngunit nang makita niya muli si Lily, sa pagkakataong ito ay umiikot sa damuhan kasama ang kanyang staffed na beat. Agad siyang napansin nito at tumago. Nicker. Sigaw niya, sinakapos sa hinina. Gumagawa ng sopa si Mommy, dapat kang pumunta. Alinlangan siya, nararamdaman ang paghila ng dalawang mundo, ang isa ay makintab at kalkulado, ang isa ay hindi mamulaan at walang bantay. At kahit paano, sa mga dahilan na hindi pa niya handang pangalanan, ang pangalawa ay nagsisimula ng maramdaman na tanging ito lang ang mahalaga.
Ang amoy ng kumukulong sopas ang sumalubong kay Michael bago pa siya makarating sa tuktok ng makitid na kahoy na hagdan. Ito ay isang mainit, masarap na amoy na pinuto ng bahagyang tamis ng sibuyas at karot. Ipinilit ni Lily na mauna, sumisigaw sa bukas na pinto bago pa siya makahabol. Mami, dumating siya. Lumitaw si Clara sa pintuan, ang isang kamay ay nakasandal sa frame, ang isa naman ay may hawak na kotsarang kahoy. Suot niya ang isang simpleng malambot na kulay. Kabo na kardigan, ng kanyang buhok ay nakatali ng maluwag, ngunit may bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi na nagpakita sa kanya na halos nagulat. Hindi mo kailangan, sabi niya, pantay ang boses, ngunit may pag-iinad. Nila kailangan ko, sagot ni Michael, sumulyap patungo sa kusina kung saan abala na si Lily sa aayos ng mesa na may magkaibang mga mangkok. Minigyan niya ako ng direktang utos. Nagdulot iyon ng ngiti mula kay Clara, maikli ngunit totoo. Ngumasok ta, kung gayon. Ang apartment ay gaya ng pagkakabaon niya sa alaala, maliit ngunit malinis, hinahawakan sa lahat ng dako ng pasensya ni Lily. Mga crane drawing na nakakabit sa refrigerator, isang tumpok ng mga libro ng bata sa coffee table, isang maliit na set ng tsaa na nakaayos sa bintana na parang may umaalis pa lang sa kalagitnaan ng laro. Umupo si Metro sa maliit na mesa habang si Clara ay nagsasalin ng sopa sa mga mangkok. Ang sarap ng amoy, anya. Wala namang espesyal, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. Manok. Ilang gulay, kahit anong natira ni Mrs. Bennet sa tindahan. Tumalon si Lily sa kanyang upuan, ang kanyang mga binti ay umiindayog. Paborito ko iyan. Anunsyo niya. Mami ang gumagawa ng pinakamasarap na sopas sa mundo. Ninilagay ni Clara ang isang mangkok sa harap ni Metron at sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Ingat ka, baka biased lang siya. Nagsimula silang kumain, ang katahimikan ay sinisira lamang ng tunog ng mga kutsara at paminsan, misang ubong ng kasiyahan ni Lily. Natagpuan ni Mesral ang kanyang sarili na pinagmasdan si Clara sa maliliit na katahimikan na ito, ang paraan ng pagpapahinga niya ng kanyang siko ng bahagya sa mesa, ang mahinang kulubot sa pagitan ng kanyang mga kilay kapag nag-iisip, ang paraan ng pagtatago niya ng kanyang pagod sa likod ng madaling ngiti para sa kanyang anak. Patagal ka na bang nakatira rito? Tanong niya. Ilang taon na, sagot niya. Abot, kaya at malapit kay Nilis, Bennet. Naging mabuting sa ibigan siya. Tumango si Clara. Higit pa sa kaibigan, siya ang uri ng taon na nagpapakita. Bihira ang mga ganoon. Ang kanyang tingin ay nanatili sa kanya ng bahagyang mas matagal kaysa sa kinakailangan. Inilapag ni Michael ang kanyang kutsara. Gusto kong maging isa sa mga taong iyon, kung papayagan mo ako. Lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit bahagya lamang. Hindi mo ako kilala, Michael, at hindi rin kita kilala. Ang pagpapakita. Hindi palaging iyon ang iniisip ng mga tao. Bahagya siyang lumapit. Ngung gayon, sabihin mo sa akin kung ano iyon. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, sumulyat siya kay Lily na nagbabalance ng isang cracker sa gilid ng kanyang mangkok. Ito ay ang paggawa nito ng walang inaasahang kapalit, at pananatili kahit hindi madali. Nandoon na iyon, ang kanyang tahimik na hamon. Sasagot na sana si Matrol nang may kumatok sa pinto. Tumayo si Clara, kumikilos ng may bahagyang pag-alangan, at binuksan ito upang ilantad si Mrs. Bennet na may hawak na girly ribbon. Nagdala ako ng sariwang tinapay, mainit na sabi ng matandang babae, pagkatapos ay sumulyap kay Metrol na may alam na tingin. Nakikita ko, mananatili ka para sa hapunan. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Clara. Numadalaw lang siya. Pumasok si Mrs. Bennet, inilagay ang tinapay sa counter. Ang pagdalaw ay maaaring maging mas malaki kung ito ay ang tamang uri ng pagdalaw. Sabi niya na may ngiti bago lumingon kay Lily. At happy birthday ulit, Sugar Plum. Nagniningning si Lily. Nagkaroon kami ng kandila noong nakaraan.
Ginawa iyon ni Michael. Ang mga mata ni Mrs. Bennet ay kumislap sa pagitan nila. Ang kanyang ngiti ay lumambot sa isang bagay na mas tahimik. Ang tamis. Nagtagal siya ng isang sandali, pagkatapos ay umalis ng kasing bilis ng kanyang pagdating, sinara ang pinto sa kanyang likuran. Nakita ni Michael ang paraan ng pagtingin ni Cla sa pinto ng mas matagal na sandali, na parang naghahanda para sa mga tanong na hindi pa siya handang sagutin. Ang mga taong ito ay nagtutulungan, anya, halos sa kanyang sarili. Napansin ko. Sagot niya. Matapos ang hapunan, tumakbo si Lily sa kanyang silid upang kumuha ng board. Iniiwan si Michael at Clara na isa sa tahimik na kusina. Ang lamplight ay mainit, nagbibigay ng ginintoang glow na nagpalambot sa mga linya ng kanyang mukha. Iba ka sa karamihan ng mga taong dumadaan sa kapitbahayan na ito, sabi niya, lumilingon sa kanya. Paano? Hindi ka mukhang narito para sa isang proyekto o kawanggawa, o dahil curious ka sa kabilang bahagi ng bayan. Nang kanyang boses ay hindi nagbibintang, kundi si Jiang Pili. Narito ako dahil sinabi sa akin ng isang maliit na bata nang ingiti ang kanyang ina kung pupunta ako sa kanyang party, sabi niya. At tama siyang. Inuha niya ang kanyang hininga, halos hindi. Tumingin siya palayo, abala sa pagtumpok ng mga mangko. Huwag kang mangako ng hindi mo kayang tuparin, Michael. Naka, hindi ko balak sirain ang isang ito. Sa isang sandali, ang tanging tunog ay ang ugong ng oxygen machine. Pagkatapos ay bumalik si Lee. Inilapag ang laro sa mesa. Maglaro ka sa amin, hiling niya. Kaya't naglaro sila, tatlong magkaibang buhay na hinabi ng magkasama sa loob ng isang oras sa pagtawa at kunwaring kompetisyon. Natagpuan ni Necker ang kanyang sarili na tumatawa ng mas madalas kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang ngiti ni Clara ay naging mas madali. Mas walang bantay habang nagpapatuloy ang lango, bagaman hindi nawala ang bakas ng pagiging mapagbantay. Tang matapos ang laro, halos madilim na. Tumayo si Michael, nagtatagal sa pinto. Salamat sa hapunan. Sabi niya. Tumango si Clara, ang kanyang hangang kamay ay nakalagay ng bahagya sa fay. Salamat sa pagpunta. Kumakbo si Lee upang yakapin siya. Ang kanyang maliliit na braso ay nakayakap sa kanyang baywang. Bumalik ka agad, bulong niya. Wala siyang ipinangako, ngunit habang bumaba siya sa umaalog na hagdan patungo sa malamig na gabi ng samana, alam na niya na babalik siya. At sa katahimikan, nagsimula siyang maramdaman ang natutuhanan, hindi na lang ito tungkol sa karawan. Ito ang isimula ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat, kung handa siyang hayaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, magkomento ng isa para ipaalam sa akin. Kung hindi, magkomento ng 2. Mahalaga sa akin ang iyong opinyon, sa anumang paraan. Ang huling taglamig na kalangitan sa itaas ng samanaha ay nagiging kulay ng pinakintab na lata nang umalis si Michael sa kanyang opisina. Ang araw ay naging isang gur ng mga tawag sa telepono, mga budget, at isa pang tensyonadong palitan na salita kay David tungkol sa Eastward Redevelopment. Nakita ni David ang mga numero, mga linya ng arian, mga iskedyo ng demolisyon. Patuloy na nakikita ni Matthew ang Joey ni Lily na nakatali sa refrigerator sa 2. Sinabi niya sa kanyang sarili na pupunta lang siya sa palengke para kasariwang tinapay, ngunit kahit papaano, tatagpuan niya ang kanyang sarili na umaakyat muli sa makitid na hagdan. Ang mahinang ugong ng Bennett's Market sa ibaba ay kumupa sa bawat hakbang. Nang bukasan ni Clara ang pinto, kumislap ang sorpresa sa kanyang mga mata, silundan ng isang bagay na mas komplikado. 2 beses sa isang ngayong linggo, anya. Hindi ko kayang lumayo, sagot niya ng magaan, ngunit may katotohanan doon. Pumasok si Lily sa silid, may suon na paper crown na gawa sa construction paper at glittered glue. May party si Ami. Anunsyo niya. Sumulyap si Michael kay Clara na bahagyang nagkibit, balikat. Nagpasya siya na ang Miyerkules ay nailangan ng party, walang pagtatalo sa kanya kapag mayroon na siyang ideya sa kanyang isip. Ang sala ay naiilawan ng 2 table lamp at isang string ng magkaibang holiday lights, na nakasabit sa kortiya.
Ang epekto ay mainit, halos mahiwaga sa sarili nitong sakdal na paraan. Sa coffee table ay nakalagay ang isang plato ng crackers, hiniwang mansanas, at 2 cookies na hugis, bituin. Lumuko si Michael sa taas ni Lily. Ano ang okasyon? Ngumiti siya. Nahilip, dumating ka. Pinagmasdan siya ni Clara ngayon, ang pinakamahinang ngiti ay nakakabit sa kanyang labi. Ingat ka. Magsisimula siyang magplano ng mga ito tuwing papasok ka sa pinto. Makasanay ako dyan, sabi ni Michael. Umupo sila ng mag-asama sa maliit ng mesa, masayang isinasalaysay ni Lily ang kanyang party agenda. Magkakaroon ng merienda, isang performance ng kanyang paboritong kanta, at tumingin siya kay Michael ng malaki ang mga mata, totoong mga kandila ulitin. Inabot ni Michael ang matibok sa bulsa ng kanyang coat. Ang dala niya mula pa sa party. Sa tingin ko, maaari iyan. Habang sinisindihan niya ang dulo ng isang birthday candle na nakasaksak sa isang TB street, nagninnin ang mukha ni Lily sa kisak. Imuko siya, humili, at hinipalito ng may buong seremonya ng isang royal decree. Namnaman ni Mature ang parehong paghila sa kanyang dibdib tulad ng unang beses. Ngunit ang tingin ni Clara ay nanatili sa kanya ng mas matagal kaysa dati. At doon, sa katahimikan sa pagitan ng mga tawanan ni Lee, naramdaman ni Michael ang bigat nito. Matapos tumakbo si Lily sa kanyang silid upang kunin ang kanyang laruang mikropono, nagbuo si Clara ng tsaa para sa kanilang dalawa at umupo sa hat niya. Masaya siya kapag nandito ka, nahan niyang sabi. Nasaya ako kapag nandito ako, amin niya. Hindi iyon, wala. Mahina ang kanyang tono ngunit may iinat na nakahabi sa loob nito. Ngunit dapat mong malaman, matagal nang wala ang kanyang ama. Mabilis siyang atat sa mga taong nagpapakita sa kanya ng kabaitan. Tinanubong ni Mature ang kanyang mga mata. Hindi ko plano na mawala, La. Ang kanyang mga labi ay kumurbada si isang mahilang, halos malungkot ng ngiti. Sinasabi iyan ng mga tao palagi. Hanggang sa gawin nila. Bago siya makasagot, bumalik si Lily na may hawak na pit na plastik na mikropono. Oras na para sa palabas, umakyat siya sa sopa at nagsimulang kumanta sa isang maliit, umaalog na boses. Sina Metro at Clara ay umupo ng magkatabi, pinapanood siya, at sa isang sandali, ang silid ay naramdaman na pag-aari lang kanilang tatlo. Pagkatapos ay tumunog ang telepono. Sumulyap si Clara sa screen, humigpit ang kanyang ekspresyon. Pumasok siya sa kusina upang sagutin, bumaba ang kanyang boses. Sinubukan ni Michael na hindi makinig, ngunit nakanghuli siya ng mga pirasong salita, nasabi ko na sa iyo. Hindi posible na yun. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Nang bumalik siya, pilit ang kanyang ngiti. Paumanhin tungkol doon, isang beer lang na sinusubukan kong ayusin. May maitutulong ba ako? Nahinangong tanong ni Mature. Mabilis siyang umiling. Kaya ko, na. Ang pagbabago sa kanyang tono ay banayan. Ngunit iwan ito ng bahagyang lamig sa pagitan nilang. Lahadya siyang umatas. Natapos ni Lily ang kanyang kantan na may dramatikong pagyuko. Nagustuhan mo ba? Perpekto. Sabi ni Mature habang daang pumapalakpak. Muling lumambot ang mga mata ni Clara, ngunit naroon pa rin ang pagbabantay. Nalamdaman niya ang pagnanais na sabihin sa kanya ang lahat, tungkol sa kung paano banta ang East Wharf Project sa mga gusali tulad ng sa kanila, tungkol sa kung paano na niya kinakalaban si David upang pabagalin ito, ngunit hindi tamang oras. Sa halip, tumayo siya upang umalis, nangangako kay Lily na babalik siya kaagad. Sa labas, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin sa gabi. Dahan siyang lumakad patungo sa kanto, inaalala ang kanyang babala, sila sabi yan ng mga tao palagi. Hanggang sa gawin nila. Sa kanyang kotse, tumunog ang kanyang telepono na may mensahe mula kay David, kailangan kitang sa East Wharf bukas. Kinakabahan na ang mga investor. Patron. Tinitigan ni Michael ang screen. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Ang deal na nasa mesa ay hindi naramdaman na tulad ng hangin na dati niyang hinahabol. Naramdaman ito na isang banda. At sa kung saan sa loob niya, isang desisyon ang nagsisimulang mabuo, isa na maaaring maglagay sa kanya sa dinetang salungatan sa mismong buhay na kanyang binuo. Ngunit sa ngalon, alam lang niya ito, sisindihan niya muli ang kandila para kay Lily, paulit-ulit, hanggat gusto niya. Kumikinang ang mga kalyerang saman nang sa ilalim ng pinong ambon, ang uwi na hindi na matala na ulan, ngulit dumidikit sa iyong balat. Dala ng hangin ang pamilyar na amoy ng mamasa, masang brick at magnolia, mahina kahit sa taglamig. Kinabagal ni Michael ang kanyang sasakyan habang lumalapit sa Bennett's Market. Ang mga LED light ay dumaraan sa kumupas na karatula. Ang mga bintana sa itaas ay nagiliwanag ng mainit laban sa kulay. Abong gabi. Hindi niya pinlanong pumunta ngayong gabi, hindi talaga, ngunit pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw sa opisina, ang ideya ng pagbabalik sa kanyang walang laman na penthouse ay tila hindi na makayanan. At kaya narito siya muli, umaakyat sa parerong umaalod na hagdan, nararamdaman ang pamilyar na ngalon na pag-asa at kawalan ng katiyakan na kasama ng bawat pagbisita. Binuksan ni Clara ang pinto bago pa siya kumatok. Suot niya ang isang maputlang asul na sweater at maluwag ang kanyang buhok sa kanyang mga baysat. Ngayong gabi, mayroong isang bagay na mas nalambot sa kanya sa sandaling iyon, hanggang sa napansin niya ang kanyang ekspresyon. Mukha kang pagod, tahimik niyang sabi. Isang mahabang aangaw, amin niya. Pumasok ka. Tinatapos ni Lily ang kanyang drawing. Nang apartment ay amoy cinnamon at chamomile. Nakaupo si Lily sa maliit na mesa, nakakalat ang mga krayola sa paligid niya na parang konfeti. Tuminala siya at ngumiti. Maisel. Gumagawa ko ng drawing sa susunod kong birthday party. Magkakaroon tayo ng totoong case sa pagkakataong ito. Ngumiti si Matrol sa kanyang kafigilahan, ngunit nakita niya ang suyap ni Clara. Mabilis, banayad. Ang uri na nagsasabing huwag kang mangako ng soba sa kanya. Bumalik si Lily sa kanyang pangkulay, kumuuni sa kanyang sarili. Ipinahiwatig ni Clara ang sopa at umupo sila. Nagbuhos siya ng tsa mula sa isang basag na palayok. Inilipat ang tasa sa kanya nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Dito ka na lang palagi, Leteli. Sabi niya pagkatapos ng isang paghinto. Pahiyo mo. Nagkadikit ang kanyang mga labi. Pahiyo ko. Nang karaniwan, hindi nagiging ugali ng mga tao ang manatili rito maliban kung kailangan. Gusto ko, simple niyang sabi. Tumingin siya sa kanya noon, pinagmasdan ang kanyang mukha na parang sinusubukan niyang hanapin ang mga basad. Takit. Alinlangan si Michael. Maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa hindi katumbas na kakayahan ni Lily na magdala ng liwanag sa isang silid, o tungkol sa kung paano ang kanyang ngiti, ang ngiti ni Kara, ay nagsimulang maramdaman na parang isang bagay na kailangan niya. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim, mas mahirap sabihin ng malakas. Dahil totoo ito, sabi niya sa wakas. Mas totoo kaysa sa karamihan ng buhay ko. Bahagyang napahinto ang hininga ni Clara. Lumingon siya patungo sa bintana, pinapanood ang ambon na gumuhit ng mga linya sa salamin. Ang totoo ay hindi palaging nangangahulugang ligtas, Matheron. Lumapit siya. Hindi ako narito para sa ligtag. Bago siya makasagot, kumislap ang mga ilaw ng isang beses. 2 beses, at tuluyan nang namatay. Ang apartment ay lumubog sa isang malambot, tahimik na dilim. Umungol si Lily mula sa mesa, kalahating tuwa, kalahating nagulat. Nadilim. Bumuntong, hinina si Clara, tumayo ng mainat. Natay na siguro ang kaswarmer ulit. Nangyayari tuwing ilang linggo. Inabot ni Michael ang kanyang coat at kinuha ang isang maliit na flashlight kit. Payroon ako. Ang sinan ay tumama sa silid. Tumalbog sa mga dingding. Pumalakpak si Lily. Parang campfire. Maaari ba tayong mag-tea party sa ilaw ng flashlight? Mahina tumawa si Clara. Uwiling. Hindi niya hahayaan na maging blackout lang ito. Sumuyat si Michael kay Clara.
Pagkatapos ay yumuko sa tabi ng kahon ng laruan ni Lily. Tandyan ba ang tea set mo? Makalipas ang ilang minuto, nakaupo sila nang magtrosa ang mga binti sa sahig. Ang flashlight ay nakatutok pa itaas upang magbigay ng mainit na glow sa kanilang mga mukha. Nagbuo si Lily ng hindi nakikitang tsa sa maliliit na pit na tasa. Ipinasa ang mga ito ng may seremonya. Ngayong gabi, anunsyo niya. Magkakaroon tayo ng reality. Ulit ni Maisal na may kunwaring pagiging seryoso. At sino ako sa royal court na ito? Ikaw ang knight na nagdadala ng ilaw, sabi niya nang walang pag-alinlangan. Ang tingin ni Clara ay nanatili sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabase sa kumikislap na ilaw. Humigop sila ng imahinaryong tsa at kumain ng shortbread cookies na inilabas ni Clara mula sa isang lata sa kabinet. Sa isang pagkakataon, sumandal si Lily sa tabi ng kanyang ina, humihikab ngunit nakangiti pa rin. Ito ang pinakamagandang blackout, kailanman, bulong niya. Tang sa wakas ay makatulog si Lily sa sopa, ang kanyang paper crown ay nakakiling panin sa kanyang ulo. Tinulungan ni Microw si Clara na balutin siya ng kumot. Kumayo sila sa malambot na katahimikan, ang flashlight ay lumalabo na ngayon. Siya ang lahat, bulong ni Clara, nakatingin sa kanyang anak. At gusto kong protektahan siya mula sa lahat, maging sa pagkabigo. Nahina ang boses ni Microw. Aalala ka bang ako ay isang pagkabigo? Hindi ko pa alam, totoo niyang sabi. Ngunit alam ko kung ano ang nangyayari kapag umaalis ang mga tao, at hindi ko siya hahayaan na masanay na may isang tao rito kung hindi naman sila mananatili. Panghalya siyang lumapit. Clara, hindi ako naghahanap ng dahilan para umalis. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kanya sa mahinang ilaw. At hindi ako naghahanap ng isang tao para iligtas kami. Ang mga salita ay nanatili sa pagitan nila, hindi bilang isang pagtanggi, kundi bilang isang hangganan, isa na kanyang naintindihan. Gayunpaman, sabi niya, paano kung naghahanap lang ako ng dahilan para patuloy na bumalik? Lumambon ang kanyang tinin ng isang sandali. Kung gayon, baka tingnan natin. Kumislap ang flashlight sa huling pagkakataon at tuluyan ng namatay. Naiwan lamang ang glow mula sa streetlight sa pamamagitan ng bintanang basad ng ulan. Hindi agad gumalaw si Nightcore, hindi rin siya. Sa isang lugar sa katahimikan na iyon, alam ni Michael na ang blackout na ito ay higit pa sa isang abala, ito ay isang sandali, isa na nagpabago ng isang bagay sa pagitan nila. At marahil, nagpabago rin ito ng isang bagay sa kanya. Hinabukasan ng umaga, nakatayo si Michael sa bintana ng kanyang penthouse, lumalamig ang kape sa kanyang kamay. Ang samana ay nakalatag sa ibaba niya, ang mga bubong ay makintab mula sa ulan kagabi, ang ilog ay gumagalaw ng dahan at sadyang alon. Ang blackout, sa lugar ni Clara ay nanatili sa kanyang isip, hindi lang ang tea party o si Lily na tinawag siyang tetnight o Bingstalight, kundi ang boses ni Clara sa madilim na glow, hindi ako naghahanap ng isang tao para iligtas kami. Hindi siya sigurado kung ano ang mas nakakabagabag sa kanya, na sinabi niya iyon, o na bahagi niya ay gustong patunayan siyang mali. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, nasa Barrett Martinez boardroom na siya, ang sikat ng araw ay dumadaan sa mahabang mesa. Naroon na si Divin, nagba-browse sa isang makintab na presentation. Eastworth. Sabi niya nang hindi tumitingin. Natapos na namin na yung linggo. Nakahanay na ang mga demolition tamit. Pangahapunan ng investor sa Biales. Kumikilos na tayo. Inilapag ni Michael ang kanyang kape at umupo sa harap niya. Naiisip ko. Baka masyado tarong mabihis. Mahagyang kumitid ang mga mata ni David. Masyado mabinis. 4 na buwan na tayong nagtatrabaho dito. Eksakto. Kaya dapat nating tiyakin na alam natin ang buong epekto bago tayo magsimulang gibain ang mga tahanan ng mga tao. Sumandal si David. Nakangiti. Kaya ito ay tungkol sa iyong maliit na field trip downtown. Hindi nagpauto si Michael. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Nakita mo ang mga listahan ng mga nangungupahan,
Hindi lang ito mga gusali, ito ay buhay ng mga tao. Umiling si David, isinara ang fogan. Nagiging sentimental ka. Hindi iyan ang nagtayo ng Barrett Martinelt. Gusto ng mga investor ang resulta, hindi isang morality play. Kumingin si Michael sa bintana, mahigpit ang panga. Nakamagkaroon sila ng pareho. Nawala ang ngiti ni David. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Michael, isang text mula sa hindi pamilyar na numero. Clara Harper, patay pa rin ang kuryente. Sabi ni Bennett, baka may generator ka. Binasa ni Michael ito ng 2 beses bago ipasok ang telepono sa kanyang bulsang. Uusap tayo mamaya, sabi niya kay David at umalis sa silid nang hindi naghihintay ng sagot. Magsapit ng hapon, bumalik na siya sa Bennett Market na may maliit na portable generator sa trough. Si Mrs. Bennett ay nasa counter, nagbalot ng mansanas para sa isang customer. Luminala siya nang pumasok si Michael, humigpit ang kanyang tingin. Narito ka para kay Clara, sabi niya, hindi talaga isang tano. Text siya sa akin. Mahagyang lumamot ang mga mata ni Mrs. Bennett. Masyado siyang mapagmataas para humingi ng sobra, kaya kung ginawa niya, malamang kailangan niya. Ibinigay niya kay Michael ang isang paper bag. Dalhin mo rin ito, tinapay, prutas, isang darako ng aking preserves. Sabihin mo sa kanya, galing sa akin. Sa itaas, binuksan ni Clara ang pinto na may tininang ginhawa at alinlangan. Hindi mo na kailangan, gusto ko, putol ni Michael ng mahinahon. Itinaas niya ang bag at tumango patungo sa pasilyo. Saan ko ito ilalagay? Sa kusina, inilabas niya ang laman ng bag sa counter habang si Clara ay nilinis ang isang espasyo malapit sa likod na pinto para sa generator. Hindi mo na kailangan dalhin ang lahat ng ito, mahina niyang sabi. Ipinilit ni Mrs. Bennett, sagot niya ng may bahagyang ngitik. Abala si Clara sa lababo, nagbanlaw ng mansanas, ngunit mabagal ang kanyang mga galaw. Napansin ni Michael ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mahinang tigas sa kanyang postura. Hindi ka maayos, mahina niyang sabi. Ayos nang ako, mabilis niyang sagot. Raang. Tumigil siya, inilapag ang mansalas sandali. Mukha siyang makikipagtalo, ngunit sa halip ay humila siya ng malalim. Iba lang, nangyayari kapag sobra akong nagtatrabaho. Naalala ni Michael ang mahinang ugong ng oxygen machine, ang paraan ng pagsuporta niya sa sarili sa pintuan noong una silang nagkita. May magagawa ba ako? Kumiling siya. Sobrang dami mo nang nagawa. Sobrang dami. Ang kanyang mga mata ay tuminala sa kanya. Patuloy kang nagpapakita, at bahagi ko ay gusto mong gawin iyon. Ngunit ang isa pang bahagi ay ang na hindi karaniwang patuloy na ginagawa ng mga taong iyan, hindi kapag naging abalan na. Lumapit kay Michael, mahina ang kanyang boses. Kung gayon, hayaan mong patunayan noon na hindi ako karamihan ng tao. Sa isang tibok ng puso, wala sa kanila ang gumalaw. Pagkatapos ay biglang pumasok si Lily sa kusina, may hawak na hand-drawn na mapa. Naeton. Gumawa ko ng treasure hunt. Kailangan mong hanapin ang mga cookies na itinago ni Mommy. Ang mga labi ni Clara ay kumurbada sa isang alinlangang ngiti. Sige, kung gayon. Hindi mo maaring pigilan ang isang Voyatman mula sa kanyang pagrahanap. Ginugon nila ang sumunod na kalahating oras sa pagsunod sa mga papel na kuhong ni Lily, sa ilalim ng una ng sopa, sa loob ng aparador ng coat, sa likod ng isang tumpok na mga pangkulay na libro, hanggang sa matapos sila sa pancake kung saan nakapatong ang isang lata ng sugar cookie sa tuktok na estante. Nang itinaas ni Michael si Lily upang makuha niya ito, napulo ng kanyang mga tawanan ang maliit na espasyo. Tumayo si Clara sa pintuan, pinaparood sila ng may kalambutan sa kanyang ekspresyon na hindi niya sinubukang itago sa pagkakataong ito. Maya, matapos sa mga cookies at tsaa, muling sinuri ni Michael ang generator. Ang mahinang ugong ay pumuno sa kusina, matatag at nakakapanatag. Dapat ay makatulong ito sa iyo hanggang sa bumalik ang kuryente, sabi niyang.
Salamat, simpleng sabi ni Clara. Nagsimula siyang umalis, ngunit hinawakan niya ang kanyang manggas. Night Earl, hindi mo kailangang patuloy na patunayan ang anumang bagay. Ngunit kung gagawin mo, mapapansin ko. Ang mga salita ay nanatili sa kanya sa buong magbaba niya ng hagdan, palabas sa malamig na gabi. Alam niya na ang laban kay David sa Eastward ay malayo pa sa pagtatapos. At alam niya ito, si Clara ay nagiging higit pa sa isang taong gusto niyang tulungan, siya ay nagiging isang taong hindi niya gustong mawala. Ang langit ng umaga ng linggo sa itaas ng samana ay nagiging kulay ng pinakintab na lata nang umalis si Mike Shaw sa kanyang opisina. Ang araw ay naging isang guar na mga tawag sa telepono, mga budget, at isa pang tensyonadong palitan ng salita kay David tungkol sa East Wharf redevelopment. Nakita ni David ang mga numero, mga linya ng ari, ang iyan. Mga schedule ng demolition. Patuloy na nakikita ni Metron ang drawing ni Lily na nakatali sa refrigerator sa dalawa abdi. Sinabi niya sa kanyang sarili na pupunta lang siya sa palengke para sa sariwang tinapay, ngunit kahit papaano, natagpuan niya ang kanyang sarili na umaakyat muli sa makitid na hadan. Ang mahinang ugong ng Bennett's Market sa ibaba ay kumupas sa bawat hakbang. Nang buksan ni Clara ang pinto, kumislap ang sorpresa sa kanyang mga mata. Silundan ng isang bagay na mas komplikado. 2 beses sa isang linggo, anya. Hindi ko kayang lumayo, sagot niya ng magaan, ngunit may katotohanan doon. Pumasok si Lily sa silid, may suot na paper crown na gawa sa construction paper at glitter glue. Naipariti kami. Panunsyo niya. Sumulyap si Michael kay Clara na bahagyang nagkibit, balikat. Nagpasya siya na ang Miyerkules ay kailangan ng party. Walang pagtatalo sa kanya kapag mayroon na siyang ideya sa kanyang isip. Nang sala ay naiilawan ng 2 tedelam at isang string ng magkaibang holiday lights na nakasabit sa kurtina. Ang epekto ay mainit, halos mahiwaga sa sarili nitong sabdal na paraan. Sa coffee table ay nakalagay ang isang plato ng crackers, hiniwang mansanas, at 2 cookies na hugis, bituin. Yumuko si Michael sa taas ni Lee. Ano ang okasyon? Ngumiti siya. Dahil dumating ka. Hinagmasdan siya ni Clara ngayon, ang pinakamahinang ngiti ay nakakabit sa kanyang labi. Ingat ka, magsisimula siyang magplano ng mga ito tuwing papasok ka sa pinto. Nasasanay ako dyan, sabi ni Michael. Umupo sila ng magkasama sa maliit na mesa, masayang isilasalaysay ni Lily ang kanyang party agenda. Magkakaroon ng merienda, isang performance ng kanyang paboritong kanta, at tumingin siya kay Michael ng malaki ang mga mata, totoong mga kandila ulit. Inabot ni Michael ang matibok sa bulsang ng kanyang coat, ang dala niya mula pa sa parke. Sa tingin ko, maaari iyan. Tabang sinisindihan niya ang dulo ng isang birthday candle na nakasaksak sa isang tear biscuit, nagdingning ng mukha ni Lily sa kislap. Yumuko siya, humiling, at hinipan ito ng may buong seremonya ng isang warrior decree. Naramdaman ni Michael ang parerong paghila sa kanyang dibdib tulad ng unang beses, ngunit ang tingin ni Clara ay nanatili sa kanya ng mas matagal kaysa dati. At doon, sa katahimikan sa pagitan ng mga tawanan ni Lily, naramdaman ni Michael ang migat nito. Matapos tumakbo si Lily sa kanyang silid upang kunin ang kanyang laruang mikropono, nagbuhos si Clara ng tsaa para sa kanilang dalawa at umupo sa harap niya. Masaya siya kapag nandito ka, dahan niyang sabi. Masaya ako kapag nandito ako, amin niya. Hindi iyon, wala. Mahina ang kanyang tono ngunit may iinat na nakahabi sa loob nito. Ngunit dapat mong malaman, matagal nang wala ang kanyang ama. Mabilis siyang attach sa mga taong nagpapakita sa kanya ng kabaitan. Kinalubong ni Michael ang kanyang mga mata. Hindi ko plano na mawala, Clara. Ang kanyang mga labi ay kumurbada sa isang mahinang, halos malungkot ng ngiti. Sinasabi iyan ng mga tao palagi. Hanggang sa gawin nila. Bago siya makasagot, bumalik si Lily na may hawak na pick na plastic na mikropono. Oras na para sa palabas. Umakyat siya sa sopa at nagsimulang kumanta sa isang maliit
Umaalog na boses. Sinang Michael at Clara ay umupo ng magkatabi, pilapanood siya, at sa isang sandali, ang silid ay naramdaman na pag-aari ng kanilang tatlo. Nagkatapos ay tumunog ang telepono. Sumuyap si Clara sa screen, humigpit ang kanyang ekspresyon. Pumasok siya sa kusina upang sagutin, bumaba ang kanyang boss at kinubukan ni Michael na hindi makinig. Ngunit nakahuli siya ng mga pirasong salita. Nasabi ko na sa iyo. Hindi posible na yon. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Nang bumalik siya, pilit ang kanyang ngiti. Paumanhin tungkol doon, isang bill lang na sinusubukan kong ayusin. May maitutulong ba ako? Kahinahong tanong ni Michael. Mabilis siyang umiling. Kaya ko na. Ang pagbabago sa kanyang tono ay banayad. Ngunit iwan ito ng bahagyang lamig sa pagitan nila. Pahagya siyang umatras. Natapos ni Lily ang kanyang kanta na may dramatikong pagyuko. Nagustuhan mo ba? Nerpekto. Sabi ni Michael habang dahang pumapalaktak. Muling lumambot ang mga mata ni Clara, ngunit naroon pa rin ang pagbabantay. Naramdaman niya ang pagnanais na sabihin sa kanya ang lahat, tungkol sa kung paano banta ang Itworth Project sa mga gusali tulad ng sa kanila, tungkol sa kung paano na niya kinakalaban si David upang pabagalin ito, ngunit hindi tamang oras. Sa halip, tumayo siya upang umalis, nangangako kay Lily na babalik siya kaagad. Sa labas, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin sa gabi. Dahan siyang lumakad patungo sa kanto. Inaalala ang kanyang babala, sinasabi iyan ng mga tao palagi. Tandang sa gawin nila. Sa kanyang kotse, tumunog ang kanyang telepono na may mensahe mula kay David, na ilangan kita sa Eastworth bukas. Kinakabahan na ang mga investor. Tyrell. Tinitigan ni Michael ang screen. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang deal na nasa mesa ay hindi naramdaman na tulad ng hangin na dati niyang hinahabol. Naramdaman ito na isang banta. At sa kung saan sa loob niya, isang desisyon ang nagsisimulang mabuo, isa na maaaring maglagay sa kanya sa direktang salumatan sa mismong buhay na kanyang binuo. Ngunit sa ngayon, alam lang niya ito, sisindihan niya muli ang kandila para kay Lily, paulit-ulit, hangga't gusto niya. Kumikinang ang mga kalye ng samana sa ilalim ng pinong ambon, ang uri na hindi naman talaga ulan, ngunit dumidikit sa iyong balat. Dala ng hangin ang pamilyang naamoy ng mga masang break at magnolia, mahina kahit sa taglamig. Tinabagal ni Maker ang kanyang sasakyan habang lumalapit sa Bennett's Market. Ang mga headline ay dumaraan sa kumupas na karatula. Ang mga bintana sa itaas ay nagliliwanag ng mainit laban sa kulay. Abong gabi. Hindi niya pinlanong pumunta ngayong gabi. Hindi talaga, ngunit pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw sa opisina, ang ideya ng pagbabalik sa kanyang walang laman na penthouse ay tila hindi na makayanan. At kaya narito siya muli, umaakyat sa parehong umaalog na hagdan, nararamdaman ang pamilyang na ngayon na pag-asa at kawalan ng katiyakan na kasama ng bawat pagbisita. Binuksan ni Clara ang pinto bago pa siya kumatok. Suot niya ang isang maputlang aso na sweater at maluwag ang kanyang buhok sa kanyang mga balikat. Layong gabi, mayroong isang bagay na mas malambot sa kanya sa sandaling iyon, hanggang sa napansin niya ang kanyang ekspresyon. Mukha kang pagod, tahimik niyang sabi. Isang mahabang araw. Amin niya. Pumasok ka. Tinatapos ni Lily ang kanyang gawin. Ang apartment ay amoy cinnamon at chamomile. Nakaupo si Lily sa maliit na mesa, nakakalat ang mga krayola sa paligid niya na parang confetti. Tumingala siya at ngumiti. Girl, gumagawa ako ng drawing sa susunod kong birthday party. Magkakaroon tayo ng totoong kiss sa pagkakataong ito. Ngumiti si Michael sa kanyang kakiglahan, ngunit nakita niya ang sulyap ni Clara, mabilis, banayad, ang uri na nagsasabing huwag kang mangako ng sobra sa kanya. Bumalik si Lily sa kanyang panghulay, humuhuni sa kanyang sarili. Ipinahiwatig ni Clara ang sopa at umupo sila. Nagbuhos siya ng tsa mula sa isang basag na palayo, inilipat ang tasa sa kanya nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Dito ka na lang palagi lately, sabi niya pagkatapos ng isang paghinto. Kahiyo mo.
Magkadikit ang kanyang mga labi. Naloko lang. Karaniwan, hindi nagiging ugali ng mga tao ang manatili nito maliban nung kailangan. Gusto ko, simple niyang sabi. Tumingin siya sa kanya noon, pinagmasdan ang kanyang mukha na parang sinusubo kanyang hanapin ang mga basad. Naki. Nad. Alinlangan si Michael. Maaari niyang sabihin, sa kanya ang tungkol sa hindi katumbas na kakayahan ni Lily na magdala ng liwanag sa isang silid, o tungkol sa kung paano ang kanyang ngiti, ang ngiti ni Clara, ay nagsimulang maramdaman na parang isang bagay na kailangan niya. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim, mas mahinap sabihin ng malakas. Dahil totoo ito, sabi niya sa wakas. Mas totoo kaysa sa karamihan ng buhay ko. Mahagyang napahinto ang hinina ni Clara. Lumingon siya patungo sa bintana, pinapanood ang ambon na gumuhit ng mga linya sa salamin. Ang totoo ay hindi palaging nangangahulugang ligtas, Michael. Lumapit siya. Hindi ako narito para sa ligtas. Bago siya makasagot, kumislap ang mga ilaw ng isang beses, 2 beses. At tuluyan nang namatay. Ang apartment ay lumubog sa isang malambot, tahimik na dili. Kumungol si Lily mula sa mesa, kalahating tuwa, kalahating nagulat. Nadilim. Bumunto, hinina si Clara. Tumayo ng mainat. Patay na siguro ang transformer ulit. Nangyayari tuwing ilang linggo. Inabot ni Michael ang kanyang coat at kinuha ang isang maliit ng flashlight. Mayroon ako. Ang sinag ay tumama sa silid, tumalbog sa mga dingding. Tumalakpak si Lily. Parang cafer, maaari ba tayong tea party sa ilaw ng flashlight? Nahina tumawa si Clara, umili. Hindi niya hahayaan na maging blackout lang ito. Sumulyap si Michael kay Clara, pagkatapos ay yumuko sa tabi ng kahon ng laruan ni Lily. Nandyan ba ang tiikad mo? Makalipas ang ilang minuto, nakaupo sila nang magpros ang mga binti sa sahig. Ang flashlight ay nakatutok pataas upang magbigay ng mainit na glow sa kanilang mga mukha. Nagbuhos si Lily ng hindi nakikinang tsa sa maliliit na pit na tasa. Piyasa ang mga ito ng may seremonya. Ngayong gabi, anunsyo niya, magkakaroon tayo ng royalty. Royalty, ulit ni Michael na may kunwaring pagiging seryoso. At sino ako sa royal court na ito? Ikaw ang knight na nagdadala ng ilaw, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Ang tingin ni Clara ay nanatili sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabaasa sa kumikislap na ilaw. Umigop sila ng imahinaryong tsaa at kumain ng shortbread cookies na inilabas ni Clara mula sa isang lata sa kabinet. Sa isang pagkakataon, sumanda si Lily sa tabi ng kanyang ina, humihikab ngunit nakangiti pa rin. Ito ang pinakamagandang blackout kailanman, bulong niya. Nang sa wakas ay makatulog si Lily sa sopa, ang kanyang paper crown ay nakakiling pa rin sa kanyang ulo. Tinulungan ni Maisal si Clara na balutin siya ng kumot. Tumayo sila sa malambot na katahimikan. Ang flashlight ay lumalabo na ngayon. Siya ang lahat, bulong ni Clara, nakatingin sa kanyang anak. At gusto kong protektahan siya mula sa lahat, maging sa pagkabigo. Nahihina ang boses ni Michael. Tad, aalala ka bang ako ay isang pagkabigo? Hindi ko pa alam, totoo niyang sabi. Ngunit alam ko kung ano ang nangyayari kapag umaalis ang mga tao. At hindi ko siya hahayaan na masanay na may isahang tao rito kung hindi naman sila mananatili. Pahadya siyang lumapit. Clara, hindi ako naghahanap ng dahilan para umalis. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kanya sa mahinang ilang. At hindi ako naghahanap ng isang tao para iligtas Tammy. Ang mga salita ay nanatili sa pagitan nila, hindi bilang isang pagtanggi, kundi bilang isang hangganan, isa na kanyang naintindihan. Ngayon Pamal, sabi niya, paano kung naghahanap ng ako ng dahilan para patuloy na bumalik? Numambot ang kanyang tingin ng isang sandali. Kung gayon, baka tingnan natin. Kumislap ang flashlight sa huling pagkakataon at tuluyan nang namatay. Naiwan lamang ang glow mula sa street light sa pamamagitan ng bintanang basag ng ulan. Hindi agad gumalaw si Michael. Hindi rin siya. Sa isang lugar sa katahimikan na iyon, alam ni Michael na ang blackout na ito ay higit pa sa isang abala, ito ay isang sandali,
Isan na nagpabago ng isang bagay sa pagitan nila. At marahil, nagpabago rin ito ng isang bagay sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nakatayo si Michael sa bintana ng kanyang penthouse, lumalamig ang kape sa kanyang kamay. Ang samana ay nakalatag sa ibaba niya, ang mga bubong ay makintab mula sa ulan kagabi, ang ilog ay gumagalaw ng dahan at sagang alon. Ang blackout sa lugar ni Clara ay nanatili sa kanyang isip, hindi lang ang tea party o si Lily na tinawag siyang late night Cooper's Light, kundi ang boses ni Clara sa madilim na glow. Hindi ako naghahanap ng isang tao para iligtas kami. Hindi siya sigurado kung ano ang mas nakakabagabag sa kanya, na sinabi na iyon, o na bahagi niya ay gustong patunayan siyang mali. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, nasa Barrett Martinez boardroom na siya. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa mahabang mesa. Naroon na si David, browse sa isang makintab na presentation. Eastworth. Sabi niya nang hindi tumitingin. Natapos na namin na yung linggo. Nakahanay na ang mga demolition permit. Pangahapunan ng investor sa Biyernes. Kumikilos na tayo. Inilapag ni Michael ang kanyang kape at umupo sa harap niya. Naiisip ko. Baka masyado tayong mabilis. Bahagyang kumitid ang mga mata ni David. Masyado mabilis. 4 na buwan na tayong nagtatrabaho dito. Eksakto. Naya dapat nating tiyakin na alam natin ang buong epekto bago tayo magsimulang gibain ang mga tahanan ng mga tao. Sumandal si David, nakangiti. Kaya ito ay tungkol sa iyong maliit na field trip downtown. Hindi nagpauto si Michael. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Nakita mo ang mga listahan ng mga nangungupahan, hindi lang ito mga gusali. Ito ay buhay ng mga tao. Gumiling si Divin, isinara ang fooder. Nagiging sentimental ka. Hindi iyan ang nagtayo ng Barrett Martinez. Gusto ng mga investor ang resulta, hindi isang morality play. Tumingin si Michael sa bintana, mahigpit ang panga. Nakamagkaroon sila ng pareho. Nawala ang ngiti ni Divin, ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Michael. Isang text mula sa hindi pamilyar na numero, Clara Harper, patay pa rin ang kuryente. Sabi ni Bennett, baka may generator ta. Binasa ni Michael ito ng 2 beses bago ipasok ang telepono sa kanyang bulsa. Uusap tayo mamaya, sabi niya kay David at umalis sa silid nang hindi naghihintay ng sagot. Pagsapit ng hapon, bumalik na siya sa Bennett's Quartet na may maliit na portable generator sa truck. Si Mrs. Bennett ay nasa counter, nagbalot ng mansanas para sa isang customer. Tuminala siya nang pumasok si Michael. Humigpit ang kanyang tinig. Narito ka para kay Clara, sabi niya, hindi talaga isang tanong. Text siya sa akin. Mahagyang lumambot ang mga mata ni Mrs. Bennett. Masyado siyang mapagmataas para humini ng sobra, kaya kung ginawa niya, malamang kailangan niya. Ibinigay niya kay Masal ang isang paper bag. Nalhin mo rin ito, tinapay, prutas, isang garapon ng aking preserves. Sabihin mo sa kanya. Galing sa akin. Sa itaas, binuksan ni Clara ang pinto na may tingin ng ginhawa at aalinlangan. Hindi mo na kailangan, gusto ko. Puto ni Michael ng mahinahon. Itinaas niya ang bag at tumango patungo sa pasilyo. Kaan ko ito ilalagay? Sa kusina. Inilabas niya ang laman ng bag sa counter habang si Clara ay nilinis ang isang ekpasyo malapit sa likod na pinto para sa generator. Hindi mo na kailangan dalhin ang lahat ng ito, mahina niyang sabi. Ipinilit ni Mrs. Bennett, sagot niya ng may bahagyang ngiti. Pabala si Clara sa lababo, nagbanlaw ng mansanas, ngunit mabagal ang kanyang mga galaw. Napansin ni Michael ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang mahinang tigas sa kanyang postura. Hindi ka maayos, mahina niyang sabi. Tahis lang ako, mabilis niyang sagot. Laran. Tumigil siya, inilapag ang mansanas sandali. Mukha siyang makikipagtano, ngunit sa halip ay humina siya ng malalim. Iiba lang,
Nangyayari kapag sobra akong nagtatrabaho. Naalala ni Micrar ang mahinang ugong ng oxygen machine. Ang paraan ng pagsuporta niya sa sarili sa pintuan noong una silang nakita. May magagawa ba ko? Humiling siya. Sobrang dami mo nang nagawa. Sobrang dami. Ang kanyang mga mata ay tumingala sa kanya. Patuloy kang nagpapakita, at bahagi ko ay gusto mong gawin iyon, ngunit ang isa pang bahagi ay alam na hindi laraniwang patuloy na ginagawa ng mga taong yan, hindi kapag naging abala na. Lumapit si Maestro, mahina ang kanyang boses. Kung gayon, hayaan mong patunayan ko na hindi ako karamihan ng tao. Sa isang tibok ng puso, wala sa kanila ang gumalaw. Pagkatapos ay biglang pumasok si Lily sa kusina, may hawak na hand-drawn na mapa. Michael, gumawa ako ng career hat. Kailangan mong hanahan ang mga cookies na itinago ni Mommy. Ang mga labi ni Clara ay kumurbada sa isang aalinlangang ngiti. Sige, kung gayon. Hindi mo maaring pigilan ng isang royal knight mula sa kanyang paghahanap. Ginugol nila ang sumunod na kalahating oras sa pagsunod sa mga papel na kuro ni Lily, sa ilalim ng una ng sopa, sa loob ng aparador ng coat, sa likod ng isang tumpok ng mga pangkulay na libro, hanggang sa matapos sila sa pantry kung saan nakapatong ang isang lata ng sugar cookies sa tuktok na estantel. Nang itinaas ni Micah si Lily upang makuha niya ito, napuno ng kanyang mga tawanan ang maliit na espasyo. Tumayo si Clara sa pintuan. Pinapanood sila ng may kalamutan sa kanyang ekspresyon na hindi niya sinubukang itago sa pagkakataong ito. Maya, matapos ang mga cookies at tsaa, muling sinuri ni Mecca ang generator. Ang mahinang ugong ay pumuno sa kusina, matatag at nakakapanatag. Dapat ay makatulong ito sa iyo hanggang sa bumalik ang kuryente. Sabi niya. Salamat, Simken, sabi ni Clara. Nagsimula siyang umalis, ngunit hinawakan niya ang kanyang manggas. Petrol, hindi mo kailangang patuloy na patunayan ang anumang bagay. Ngunit kung gagawin mo, mapapansin ko. Ang mga salita ay nanatili sa kanya sa buong pagbaba niya ng hagdan, palabas sa malamig na gabi. Alam niya na ang laban kay David sa Eastward ay malayo pa sa pagtatapos. At alam niya ito, si Clara ay nagiging higit pa sa isang taong gusto niyang tulungan, siya ay nagiging isang taong hindi niya gustong mawala. Ang langit ng umaga ng linggo sa itaas ng sabana ay nagiging kulay ng pilakintab na latan, nang umalis si Micro sa kanyang opisina. Ang araw ay naging isang gol na mga tawag sa telepono, mga budget, at isa pang tensyonadong palitan ng salita kay David tungkol sa Eastward Redevelopment. Nakita ni David ang mga numero, mga linya ng ariyan, mga istedyo ng demolisyon. Patuloy na nakikita ni Metro ang drawing ni Lily na nakatali sa refrigerator sa dalawa-b. Sinabi niya sa kanyang sarili na pupunta lang siya sa palengke para sa sariwang tinapay, ngunit kahit papaano, natagpuan niya ang kanyang sarili na umaakyat muli sa makitid na hagdan. Ang mahinang ugong ng Bennett's Martet sa ibaba ay kumupas sa bawat hakdang. Nang buksan ni Clara ang pinto, kumislap ang sorpresa sa kanyang mga mata, sinundan ng isang bagay na mas komplikado. 2 beses sa isang Clarahanga, marahan niyang sabi, hindi mo kailangang pagtaanan ito ng mag-isa. Sinalubong niya ang kanyang tingin. Natagal ko nang ginagawa ito ng mag-isa. Hindi na ngayon, sabi niya. Sa isang sandali, nagkatinginan lang sila, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabi. Pagkatapos ay binalag ito ni Lily sa pamamagitan ng anunsyo, ang kuta ay gumubuo. Niluluman siya ni Michael na muling itayo ito pagkatapos ng hapunan, bagaman ang kanyang mga iniisip, ay patuloy na bumabalik sa mga salita ni Clara Ala. Nang oras na para umalis siya, sinamahan siya nito sa pinto. Michael, mahinang sabi niya, hindi mo kailangang patuloy na patunayan ang iyong sarili sa akin. Siguro hindi, sagot niya, siguro sinusubukan kong patunayan ang isang bagay sa aking sarili. Lumambot ang kanyang mga mata ngunit may peder pa rin doon, isa na hindi pa siya handang ibagsak. Pagandang gabi. Sa labas ng kalye, mas malamig at mas matalas ang hangin.
Tumilalak si Michael sa ilaw na nagniningning sa kanilang bintana. Ang girlanda ng dahon ng paper ay nakasabit pa rin doon. Nalaman niya noon na ang laban sa Eastworth ay naging isang bagay na mas personan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahinto ng isang proyekto sa pagpapaunlad, ito ay tungkol sa pagkapit sa marupok, hindi perpekto, at hindi mapapalitang mundo sa loob ng apartment na iyon. At hindi niya hahayaang maagalitaw. Ang malamig na hangin ng huling bahagi ng taglagas ay umiit sa mga kalye ng sabanna, dala ang amoy ng ulan sa lagriyo. Nakatayo si Matko sa labas ng mga automatikong pinto ng ospital, ang ilaw ng fluorescent ay tumatagos sa mamasa, masang bangketa. Siya mismo ang nagdala kay Clara Ara dito 1 oras na ang nakalipas matapos itong tumawag at simpleng sinabi, "Hindi ako makahina." Sa loob ng waiting area ay puno ng mahihinang bosen, at minsang langit-ngit na mga gomang suwela sa sahig. Nakaupo si Lily sa tabi niya, ang maliit niyang kamay ay nakahawak sa kanya, ang kanyang kuron ng papel ay lukot sa kanyang kandaman. Matilang minuto, sumusuliyap siya sa mga pinto ng treatment area. Umaasang makita ang kanyang inan na lumaba. Sa wakas ay lumapit ang isang nurse. Stable na siya. Nagpapatakbo kami ng ilang mga pagsusuri pa. Maaaring magtagal bago makausap kayo ng doktor. Tumango si Michael, ang ginhawa ay nabahira ng pag-alala sa kanyang dibdin. Sumandal si Lily sa kanya, ang kanyang boses ay isang bulong, "Magiging okay ba si Mommy?" "Ko," sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at matatag. Malakas siya at hindi siya nag-iisang. Nang sa wakas ay pinayagan silang bumalik, si Clara Ara ay nakasandal sa isang kama sa ospital, isang manipis na kumot ang maayos na nakabalot sa kanya. Maputla ang kanyang balat ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si Lee. "Toy. Birthday girl." Malambing niyang bino kahit hindi nito karawan. Nainat na umakyat si Lee sa gilid ng kama. Niyakap siya. "Natakot ako, amin niya." "Alam ko," bulong ni Clara Ara. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Pero okay lang ako." Pagod nang. Nakatayo si Michael sa paanan ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. Nalapit nang dumating ang doktor. Sabi niya, "Malalaman natin ang higit pa noon." Nagkatitigan sila ni Clara Ara sa isang maikling sandali, sapat na para makita niya ang pasasalamat at ang tahimik na takot na hindi niya binibigkas. Pumasok si Dr. Platt makalipas ang ilang minuto. May hawak na chat. "Clara Ara, nasuri na namin ang iyong mga pagsusuri. Lumala ang pamamaga. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang." Ang kanyang tono ay kalmado ngunit may bigat ng isang seryosong bagay. Isa sa mga opsyon na iyon ay isang bone marrow transplant. Naramdaman ni Michael ang pagbabago sa hangin. Humigpit ang pagkakahawak ni Clara sa kamay ni Lily. "Malaking bagay iyan," mahinang sabi niya. Tumango si Doc Nark. "Hindi ito isang desisyon na kailangan nating gawin ngayong gabi, ngunit kung pupunta tayo sa rutang iyon, kailangan nating maghanap ang katugma sa lalong madaling panahon." Hindi nag-isip si Michael. "Suriin niyo ako," agad niyang sabi. Napalino si Clara sa kanya. "Michael. Seryoso ako," puton niya. Matatag ang kanyang tingin. "Suriin ninyo ako." Tumingin si Dr. Clark sa pagitan nila, pagkatapos ay tumaho. "Maaari nating simulan ang proseso ngayon." Habang inihahanda ng nurse ang kit, ibinaba ni Clara Ara ang kanyang boses. "Hindi mo kailangang gawin ito." "Alam ko." Mahinang sabi niya. "Kaya gusto kong gawin." Tinitigan niya siya ng matagal. Ang kanyang mga labi ay magkadikit na parang may pinipigilan siyang hindi niya masabi. Mabilis ang swab at umalis ang nurse, dala ito upang ipadaan sa lab. Nakapulupot si Lily sa kanyang ina, ang kanyang paghina ay mabagal at matatag, sa wakas ay nagapi na ng pagod. Nang lumabas si Michael sa pasilyo mayak, naroon si David, nakasandal sa pader sa kanyang mga haling Amerikana. "Hindi ka nakapunta sa investor dinner," sabi ni David. Matigas ang kanyang boses. Humina ng malalim si Macon. Nasa ospital si Clara.
Kumunot ang noo ni David, ngunit hindi simpatiya ang sumunod. Ito ay pagkalkula. At ano ang kinalaman niyan sa score? Lahat, sabi ni Michael. Inaalis ko na ang kumpanya natin gan. Bro. Hindi ko paalisin ang mga pamilyang iyon, at sigurado akong hindi ko hahayaang mawalan siya ng tahanan. Tumigas ang ekspresyon ni David. Kung gagawin mo ito, sinusunog mo ang mga tulay na hindi mo na muling maitatayo. Kung gayon, magtatayo ako ng mga bago, sagot ni Michael at umalis. Pagbalik sa silid, nagpapahina si Clara, tulog si Lily sa upuan sa tabi ng kama. Ang matatag na ritmo ng heart monitor ay pumuno sa katahimikan. Tumila si Michael ng upuan at umupo sa tabi niya. Bahagyang bumukas ang kanyang mga mata upang hanapin siya. Anong nangyari sa labas? Nahina niyang tanong. Tinapos ko ang isang bagay na kailangang tapusin, sabi niya. Para sa iyo, para kay Lily, para sa kanilang lahat. Daan siyang kumurap, na pahabang pinoproseso ang bigat niyon. Petrol, hindi iyon maliit na bagay. Hindi ka rin maliit, sabi niya, ang kanyang boses ay mababang ngunit tiyak. Nahagyang ngumiti ang kanyang mga labi bago siya muling nakatulog. Nanatili doon si Michael matapos ang ugong ng mga makina at ang tahimik na paghina ng 2 taong nais niyang protektahan, na nagpapatatag sa kanya. Sa isang lugar sa kaibuturan, ang desisyon na ginawa niya ngayong gabi ay tumira na parang bato, hindi natitinag, hindi mababago. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya ito pinagdudahan. Ang ulan ay dumating sa tuloy na mga bulong laban sa bintana ng ospital, isang kulal, abong tabi sa ibabaw ng savanna. Nakaupo si Michael sa sulok ng silid ni Clara. Isang binti ang nakapatong sa isa pa. Pinaparood siyang matulog. Si Lily ay nakapulupot sa armchair sa tabi niya, isang malambot na kumot ang nakasuksok sa ilalim ng kanyang baba. Mainit ang silid ngunit ang hangin sa pagitan nila ay parang marupok, tulad ng isang sandali na maaring mabasag kung mahawakan ng magaspang. Isang mahinang katok ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Doc Lark. Ang kanyang ekspresyon ay banayad ngunit may layunin. Nakuha na namin ang mga resulta mula sa iyong smog, sabi niya. Ikaw, katugmakan. Ng mga salita ay tumama na pa ang isang tahimik na kampanang tumutunog sa kanyang dibdib, ginhawa, sorpresa, at isang malalim na pakiramdam ng katiyakan, lahat ng sabay. Ano ang susunod na hakbang? Numingin si Dr. kay Clara na natutulog pa rin at ibinaba ang kanyang boses. Kung payag ta, sisimulan natin kaagad ang mga karagdagang pagsusuri. Ang isang matagumpay na transplant ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kanyang prognosis, ngunit ang pagdalin ay magiging isang mahabang daan pa rin. Gagawin ko, sabi ni Michael nang walang pag-aalinilangan. Kailangan namin ang iyong formal na pahintulot. At may suran. Tumambot ang tingin ng doktor. Nito ay isang mapagbigay na bagay na iniaalok mo, ngunit hindi ito walang panganib. Halos ngumiti siya. Sa tingin ko ay lampas na ako sa aalala tungkol sa panganib. Habang papaalis si Doc Larn upang ayusin ang mga papeles, tumingin si Matwell kay Lily. Nagising ito sa tunog ng kanilang mga boses, kumukurap-kurad. Tinutulungan mo si Mami, hindi ba? Tanong niya. Susubukan ko, malambing niyang sabi. Ang kanyang maliit na ngiti ay nagdala ng higit na tiwala kaysa sa alam niyang hawakan. Nang magising si Clara mamaya, natagpuan niya siyang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Mukhang masyado kang iisip, bulong niya. Sapat lang ang iniisip ko, sagot niya. Sabi ng doktor. Katugma ako para sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata, malinaw ang sorpresa kahit sa kanyang pagtapagod. Michael. Gagawin ko, mariin niyang sabi. Umiling siya, isang bahagyang gatla sa pagitan ng kanyang mga kinay. Hindi mo naiintindihan, hindi ito sipit. Nasakit ito. Ito ay, sulit ito, putol niya,
Ang kanyang boses ay mababa ngunit natatag. Hinanap ng kanyang kamay ang kanya. Ang kanyang pagkakahawak ay mahina ngunit pumahan. Tahit. Bakit mo ipagdaraanan iyan para sa akin? Atubili lamang siya ng sapat upang mahanap ang pinakatotoong mga salita. Nahi ikaw at si Lily ay mahalaga sa akin. Nahi mas nahalaga ka kaysa sa anumang kasunduan o anumang gusalin na maaari kong pirmahan. Tinitigan niya siya ng matagal, na para bang nagrahanap ng mga bitak sa kanyang determinasyon. Hindi ko kayang magkaroon ng utang na loob na ganyan sa iyo, bulong niya. Wala kang magiging utang na loob sa akin. Sabi niya, nandito ka lang. Yun lang ang gusto ko. Nanginilid ang kanyang mga luhang, ngunit mabilis siyang umiwas ng tingin, lumulunok ng malalim. Ginagawa mong komplikado ang lahat, bulong niya. O baka ginagawa mong simple, tugon niya. Magsapit ng gabi. Mas tahimik ang pakiramdam sa ospital, ang ulan ay malambot pa rin laban sa mga bintana. Tumabas si Michael sa pasilyo upang sagutin ang isang tawag. Si David na naman. Nasisiraan ka na ng bait, sigaw ni David. Alis ka sa Eastport at ngayon, naririnig ko na magiging donor ka sa isang malaking kilos. Nalmado ang boses ni Michael, ngunit may baka sa ilalim nito. Hindi ito isang kilos. Ito ay isang pagpipilian. At hindi ako humihingi ng pahintulot mo. Sinusunog mo ang kumpanyang ito para sa sentimiento, sigaw ni David. Baka nagtatayo ako ng isang bagay na mas mahusay, sabi ni Michael, pagkatapos ay tinapos ang tawag. Nang bumalik siya sa silid, disin si Clara, nakapulupot si Lily sa kanyang tabi. Ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng isang mainit na sinag sa kanilang dalawa. Sigurado ka ba dito? Mahinang tanong ni Clara. Halos sinusubukan siya sa huling pagkakataon. Hindi pa ako naging sigurado sa kahit ano, sabi niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakipagtalo. Tumango lang siya. Lumambot ang kanyang tingin sa paraang natpagaan sa bigat sa kanyang dibdib. Inaumagahan, sinimulan ng ospita ang mga paghahanda para sa proseso ng transplant. Nagkaroon ng maraming nurse, mga papeles, at mga pabulong na tagubilin. Wala sa mga kaba na inaasahan niya ang naramdaman ni Michael, isang pakiramdam lamang ng kalinawan na nawawala sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Habang dinadala nila si Clara patungo sa prep area, hinawakan niya ang kanyang kamay. Michael, ano man ang mangyari, kalamat. Tinisin niya ang kamay nito. Hindi tayo mag-uusap ng ganyan. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ang susunod. At ang susunod ay ang paggaling mo. Hindi na binitawan hanggang sa kailangan na nilang maghiwalay. Nakatayo sa labas ng key treatment room, pinanood ni Michael habang nagsasara ang mga pinto sa likod niya. Naisip niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Lily sa parke, ang kanila na palito, ang koronang papel, at ang girlanda. Ang lahat ng maliliit at tahimik na sandaling iyon ay humantong dito, at sa kaibuturan niya, alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang pangako na balak niyang tuparin, isang pangako na maaari niyang paniwalaan matagal na matapos ang araw na ito. Nang mga linggo pagtatapos ng transplant ay naging isang ritmo ng mababagal na umaga, maingat na mga ngakbang, at ang ugong ng mga makina. Ang silid sa ospital ni Clara, na dating isang lugar ng pagkabalisa, ay nagsimulang maging parang isang marupok na santuwaryo. Sa labas, ang taglamig ay gumapang sa samana, na nagpapalamig sa mga gilid ng mga bintana sa mga unang oras ng umaga, habang sa loob, ang hangin ay may dalang amoy ng antiseptiko at sariwang laylen. Araw dumadalaw si Michael. Minsan, nagdadala siya ng kapet para ka mga nurse, minsan mga libro para kay Clara, at palaging may maliit na sorpresa para kay Lily, isang koronang papel mula sa isang craft store, isang puzzle, isang maliit na ceramic na ibon na nakita niya sa isang tindahan malapit sa plaza. Ngayon, dumating siya at nakita si Clara na nakaupo sa kama, ang buhok niya ay maluwag na nakatali, at unti nang bumabalik ang kanyang kulay.
Kilili naman ay nakaupo sa paanan ng kama, bumubuhit ng isa pang larawan sa papel ng ospital. Ang aga mo, sani ni Clara. Ang kanyang ngiti ay bahagyang ngunit totoo. Hindi ako masyadong nakatulog, amin niya. Naisip ko na mas mabuti pang nandito ako kaysa nakatitig sa kisang ko. Ngumiti si Lily nang hindi tumitingin. Tinad, uusapan namin ang birthday party ko. Sabi ni Mommy, baka pwede ulit tayong mag-party sa parke. Sumandal si Michael sa bintana, nakalinin kay Clara. Ako na ang magdadala ng cake sa pagkakataong ito, at totoong mga kandila. Lumambot ang tingin nito, ngunit bahagya siyang umiling. Huwag kang mangako hanggat hindi pa tayo sigurado. Ayokong madisnaya siya. Hindi ako basta nangangako, mahina niyang sabi. Ang silid ay napuno ng komportableng na tahimikan, na binasag lamang ng kaluskos ng Crayola ni Lilin. Pinanood ni Michael ang kanyang ginagawa, pagkatapos ay muling sumuyap kay Clara. Tinad, aaralan siya nito, ang kanyang mga mata ay iisip sa paraang nagpahamdang sa kanya na siya ay lantad. Narami kang isinuko para dito, mahina niyang sabi. Alam niyang hindi lang ang transplant ang tinutukoy nito. Siguro, pero mas marami akong nakuha kaysa sa nawala sa akin. Iniling niya ang kanyang ulo. Nawala sa iyo ang Eastbourne. Pinalikuran ko ang Eastwharf. Pagtataman niya. May pagkakaiba yun. Nahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. At si David. Mabubuhay siya, sabi ni Matthew na may mapait ng ngiti. Hindi na lang siya magpapadala sa akin ng mga Christmas card. Tinitigan niya siya ng matagal, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Hindi ko alam kung paano magpasalamat sa iyo. Huwag, simpleng sabi niya. Pagpagaling ka lang. Iyon lang ang pasasalamat na kailangan ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Dean. Nenet, may dalang bag na amoy kanela. Binalhan ko kayo ng ilan sa aking mga sweet roll, anunsyo niya, pagkatapos ay may matalim na tingin kay Michael. At ikaw, kamusta ka pagkatapos ng lahat ng iyon? Lahagyang ngumiti si Michael. Mas mabuti kaysa sa inaakala ko. Luwangbot ang mga mata ni Dean. Nenet. Mabuti ang ginawa mo, anak. Ngunit ang mabubuting bagay ay hindi laging madaling panindigan. Huwag mong kalimutang alagaan din ang iyong sarili. Patatandaan ko, sabi niya. Ilang minuto lang siyang nanatili, inaasikaso ni si Clara at binigyan si Lily ng isang maliit na bag ng kokit. Nang walis siya, ang silid ay naging mas tahimik muli, bagaman hindi mabigat, mas katulad ng katahimikan ng isang paghinto sa pagitan ng mga kabanata. Umupo si Michael sa tabi ng kama. So, iniisip ko, simula niya. Mukhang mapanganib iyan, biro ni Clara. Sa tingin ko, kapag handa ka na, dapat tayong magdiwang. Hindi lang ang transplantic lahat. Ikaw, si Lily. Ang katotohanang nalampasan nating lahat ito. Mahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Paano magdiwang? Isang picnic sa parke, sa parehong lugar kung saan ko nakilala si Lily. Nagdadala tayo ng pagkain, siguro mag-imbita ng ilang kapitbahay. Walang mga talumpati, walang abala. Basta, magkakasama lang. Tinitigan niya siya ng matagal, na para bang tinitimbang ang ideya. Pagkatapos, tumango siya. Kung malakas na ako, gagawin natin. Magiging malakas ka, sabi niya, ang kanyang boses ay tahimik ngunit tiyak. Ang gabing iyon, matapos umuwi si Lily kasama si Dean. Benentik, ang silid ay tahimik maliban sa maindayog na tunog ng monitor. Sumandal si Clara sa kanyang mga unan, pinapanood ang dilim sa labas ng bintana. Lagbago ka, bigla niyang sabi. Sulyap sa kanya't, si Michael. Paat, no. Noong una kitang makilala, mukha kang isang taong nakalimutan na kung ano ang pakiramdam na kailanganin. Ngayon. Nahinto siya, naghahanap ng mga salita. Ngayon, mukha kang naalala mo nang. Hindi siya sumagot kaagad. Siguro kailangan ko lang ng tamang dahilan.
Nagtagpo ang kanilang mga mata sa madilim na ilaw, at sa isang sandali, ang hangin sa pagitan nila ay may hawak na isang bagay na hindi masabi, isang bagay na nabubuo mula pa noong unang hindi inaasahang imbitasyon sa kaarawan. Alam mo, mahinang sabi ni Clara, hindi ko inaasahan na babalik na. Takong, Pin, pag-tuming niya. Pero ngayon, hindi ko maisip na hindi. Bahagya siyang ngumiti, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanginilid. Pinahihirapan mong panatilihin ko ang aking depensa. Pabuti, sabi niya. Marahang tumunog ang monitor kalikuran. Ang ulan ay bumubulong pa rin sa bintana. At sa kaibuturan ng dibdib ni Michael, isang tahimik na katiyakan ang ugat. Anuman ang susunod, hindi siya aalis kahit saan. Ang sikat ng araw sa taglamig ay kumalat sa mga bubong ng samana, ang uri ng malambot na liwanag na nagpapakinang kahit sa mga lumang gusaling lagniyo. Nakatayo si Michael sa walang laman na conference room ng Barrett Martinez. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa likod ng isang upuan habang nakatingin sa lungsod. Nakikita niya ang mga malalayong crane sa East Warsay, handa nang magsimulang magtrabaho. Ngunit hindi sila magsisimula, kung may sasabihin siya tungkol dito. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Pumasok si David, may dalang file sa ilalim ng kanyang braso, matalas na ang kanyang tono. Kailangan nating mag-usap, ngayon. Nahan, daang lumilon si Michael. Akala ko tapos na tayo. Umalis ka, sagot ni David. At habang abala kang naglalaro ng balani sa ospital, ang ating mga investor ay nagiging balisa na. Malapit mo na tayong pagastusin ng milyon. Tumigas ang panga ni Michael. Nakapagpasya na ako. Ititigil natin ang muling pagpapaunlad ng Eastward. Isang maikli at hindi makapaniwalang tawa ang pinakawala ni David. Ititigil mo. Michael, ang proyektong iyon ang pundasyon ng ating taon. Hindi mo pwede. Puto ni Michael, ang kanyang boses ay pantay ngunit matatal. At gagawin ko. Ililipat natin ang budget para ayusin ang mga kasalukuyang musali at panatilihin ang mga nangungupahan. Ninitigan siya ni David, halos tulala. Nawala ka na sa sarili. Hindi, mahinang sabi ni Matron. Lawakas, natagpuan ko na. Lumapit si David, ibinaba ang kanyang boses. Hinahayaan mong isang babae at ang kanyang anak ang magdikta sa hinaharap ng kumpanyang ito. Hindi nagbago ang tingin ni Michael. Hinahayaan kong konsensya ko ang magdikta. Nung problema iyon sa iyo, siguro oras na para isipan mo muli ang iyong lugar dito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na matalahas para makasugat. Sa wakas, ibinagsak ni David ang file sa mesa at umalis nang walang isa pang salita. Dahang uminan si Michael. Nararamdaman ang bigat ng papili na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ito ay mapanganib, ito ay magulo, ngunit ito ay tama. Nang gabing iyon, umakyat siya sa makitid na hagbanan patungong dalawab. Ang pasilyo ay amoy kanela, gawa ni Gin. Nanette, walang duda. Binuksan ni Clara Ara ang pinto. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng sinag ng lampara sa loob. Mukha siyang mas malakas kaysa sa mga nakaraang linggo, bagaman medyo maputla pa rin. Mukha kang isang taong nagkaroon ng mahabang araw, mahina niyang sabi. Parang isang linggo, namin niya. Pumasok ka. Nasa sahig si Lily, napapaligyan ng mga krayola at construction paper. Tumingin siya at ngumiti. Pasir. Gumagawa kami ng mga karatula, para sa birthday party ko. Lumuhad siya sa tabi niya. Ang akaratulak, tumango siya ng may pagmamalaki. Sabi sa isa, warong tulapart. At sabi sa isa, huwag kainin ang kin bago tayo kumanta. Tumawa si Michael. Patalinong iisip. Tinanood sila ni Clara Ara mula sa sopa, lumambot ang kanyang ekspresyon. Buong linggo na niyang uusapan ang party, sabi niya. Sumuyap si Michael kay Clara Ara. Pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Gusto kong sabihin sa iyo, tinapos ko na ang Eastward ngayon. Tumaas ang kanyang mga kilay. No. Hindi ko gigibain ang mga gusaling iyon.
Ayusin na lang natin sila. Pananatilihin ang mga taong nakatira doon sa kanilang mga tahanan. Sa isang sandali, tinitigan lang niya siya, na para bang sinusubukang magpasya kung seryoso siya. Michael, malaking bagay iyan. Tarang mas malaki pa sa malaki, amin niya. Pero iyon ang tamang gawin. Tangtingin niya ay nakatitig sa kanya. Narami kang isinugal para dito. Mas marami na akong isinugal para sa mas maliit na bagay, sabi niya. At ito, mahalagang, ay nagbago sa kanyang ekspresyon, tulad ng isang pinto na nabuksan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Huwag kang magsalita, bulong niya. Alamin mo lang na seryoso ako nung sinabi ko sa iyong hindi ako aalis, kahit saan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mainit sa pagkakataong ito, hindi nabibigatan ng alinlangan. Ang boses ni Lily na kumakanta ay umalinaw maumula sa sahig, pinupuno ang espasyo ng maliliit at masasayang nota. Mamaya, habang abala si Lily sa aayos ng kanyang mga karatula sa papel sa isang maingat na hilera, lumapit si Clara. Binago mo ang mga bagay para sa maraming tao, Mitchell. Hindi lang para sa akin at kay Lily. Mas mahalaga iyon kaysa sa inaakala mo. Pinanatilin niya ang kanyang tingin, ang katotohanan nito ay tumagos ng malalim. Mahahalaga ito, dahil ikaw ito. Sa isang sandali, wala sa kanila ang gumalaw. Pagkatapos, labot niya at bahagyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanya. Hindi ito gaanong kalaki. Ngunit higit pa ito sa inaasahan niyang sa ilang linggo na ang nakalipas. Nang gabing iyon habang papaalis siya, sumulap siya pabalik sa bintana sa itaas. Nakasabit pa rin doon ang garlanda ni Lily. Ang mga dahon ng papel ay marahang gumagalaw sa hangin ng taglamig. At sa likod nito, nakatayo si Clara. Pinapanood siyang umalik. Hindi na may maingat na iingat na nakita niya noon, kundi may isang bagay na mas malambot, isang bagay na mukhang tiwala. At para kay Michael, sapat na iyon para malaman na nasa tamang lugar siya. Ang Forsyth Park ay buhay na buhay sa mga kulay ng tagsibol, malambot na berdeng damo, mga bulaklak ng magnolia na lumulutang sa simoy ng hangin, sikat ng araw na kumakalat sa mga landas na ladrilyo na parang isang biyaya. Ang fountain ay nagwiwisik ng pamilyar na angkon nito sa hangin, nagkakalat ng liwanag sa maliliit na bahaghay. Sa gitna ng damuhan, isa mahabang mesa ng picnic ang natatakpan ng isang checkered na tela at napapaligiran ng mga natitiklop na upuan. Ang mga lobo ay marahang gumadalaw sa simoy, nakatali sa mga sulok. Nakatayo si Michael sa gilid sandali, pinagmamastan lang ang lahat. Ang hangin ay puno ng ugong ng mga kapitbahay na nagbabatsyan, mga batang naghahabulan sa lilim ng mga puno ng uwak, ang amoy ng pritong manok at cornbread na humahalo sa tamis ng isang chocolate sa gitna ng mesa. Hindi lang ito birthday party ni Lily, ito ay isang pagdiriwang ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na nagawa nilang lahat na protektahan. Nakita niya si Gin Bennett malapit sa mesa ng pagkain, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang barakang habang uutos sa ilang mga boluntaryo na naglalagay ng limonada. Nauli niya ang kanyang tingin, ngumiti, at itinuro ang kanyang ulo patungo sa landan. Hinundan ni Maestron ang kanyang tingin. Si Clara ay naglalakad patungo sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng kremang damit, ang kanyang buhok ay maluwag sa kanyang mga balikat. Ang mga buwan mula noong transplant ay nagbigay sa kanya ng kulay muli, malambot na rosas sa kanyang mga pisngi, liwanag sa kanyang mga mata. Nauna si Lily na tumatakbo, ang kanyang koronang papel ay tabini na, ang kanyang kamay ay may hawak na isang maliit na nakabalot na regalo na ipinilit niyang ibigay mamaya. Nang makarating si Clara sa kanya, huminto siya, sapat na malapit pa manghuli ng sikat ng araw ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. So, nagawa mo? Mahina niyang sabi. Tang-alik. Tanong niya, nagkukunwaring hindi alam. Tinupad mo ang bawat pangako. Isang tahimik na tawa ang pinakawalan ni Michael. Sinabi ko sa iyo. Hindi ako basta nangangako. Mago pa siya makasagot, tumakbo pabalik si Lily. Michael,
Halika tingnan mo ang cake. Hinahan niya ang kanyang kamay, dinala siya patungo sa mela. Ito ay isang simpleng chocolate cake na may puting frosting, ngunit sa gitna ay nakatayo ang isang hilera ng maliliwanag na kandila, 7 ngayong taon. Kinuha ni Michael sa kanyang busa ang parehong postoro na dala niya mula noong araw na sila ay nagkita. Nanlaki ang mga mata ni Lily. Nasa iyo pa rin. Siyempre, sabi niya. May mga bagay na sulit itago. Nagdipon ang mga tao habang sinisindihan ni Michael ang mga kandila. Nakatayo si Clara sa likod ni Lily. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Hilingin mo na. Sabi ni Michael. Hinikit ni Lily ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay tahimik na gumagalaw, at pagkatapos ay hinipan ang mga kandila sa isang determinadong hininga. Humalingaw ang palakpakan mula sa mga tao, ang tunog ay tila kumalat, mainit at walang pag-ingat. Habang hinihiwa ang cake, lumapit si Paon mula sa komite ng kapitbahayan. May hawak na plato. Barrett, sabi niya, aaminin ko, hindi ako sigurado sa iyo. Pero tama ang ginawa mo para sa amin. Nakatayo pa rin ang East Wharf. Nasa kanilang mga tahanan pa rin ang mga nangungupahan, at hindi nakakalimot ang mga tao dito ng mga bagay na ganyan. Tinamayan siya ni Metro. Hindi lang ako. Sumulyap siya kay Clara Akihi. Mayroon akong tamang mga dahilan. Mamaya, habang kumukonti na ang mga tao sa party at ang ginintuang liwanag ng hapon ay kumakalat sa parke. Natagpuan siya ni Clara na nakasandal sa isa sa mga puno ng uwap. Iniisip ko. Simula niya. Mukhang mapanganib iyan, biro niya. Hiram ang kanyang linya mula sa mga nakaraang linggo. Numiti siya. Mapanganib, siguro, pero totoo. Tumapit siya. Higit pa sa pagtupad ng iyong mga pangako ang ginawa mo, Michael. Ninigyan mo kami ng isang bagay na hindi ko akalaing magkakaroon pa kami ulit. Ano iyon? Isang kinabukasan. May naramdaman siyang nagbago sa loob niya sa bigat ng kanyang mga salita. Iyon, palagi. Tahimik siya sandali, aralan ang kanyang mukha. At itang. Nilang buwan kang nagbigay sa amin. Ano ang gusto mo? Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Gusto kong manatili sa iyo, kasama siya. Ano man ang itsura niyan. Dahang ngumiti ang kanyang mga labi, hindi ang mainat na uri na suot niya noong mga unang araw, kundi ang bukas, tiyak na uri na nagsasabing sa wakas ay bumagsak na ang mga pader. Kung gayon, manatili ka. Bumaba ang araw. Ang parke ay naliligo sa kulay, amber. Tumakbo si Lily. Ang kanyang koronang papel ay isang piraso na lamang ng gintong construction paper sa kanyang kamay. Idiniin niya ito sa dibdib ni Michael. Ikaw ang kabayero na nagdadala ng liwanag, sabi niya, na parabang ito ang halatang katotohanan sa mundo. Numuhad si Michael para maging magkapantay sila ng tingin. At ikaw ang maliit na batang babae na nagturo sa akin kung paano. Nakatayo si Clara katabi nila. Ang simoy ng hangin ay umahapnos sa mga hibla ng kanyang buhok. At sa sandaling iyon, habang nagsisimulang magniningning ang mga paron sa gilid ng parke at ang tawanan ng mga kapitbahay ay umaalingaw sa mga puno, napagtanto ni Metral na ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay hindi isang natagpuan niya, ito ay isang binuo niya, sinasadya, sa bawat pagpili na magpakita, panatilihing nagnininlas ang inaw. At habang hinahanap ng kamay ni Clara ang kanya, mainit at matatag sa lumalamig na hangin, alam niyang simula pa lang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ng isa para ipalam sa akin. Kung hindi, mag-comment ng 2. Mahalaga sa akin ang iyong opinion, anuman iyon. Salamat sa panonood. In Persic Stories. Para sa mas maraming hindi malilimutang kwento na tumatago sa puso at nagpapasinla sa kaluluwa, patuloy na bumalik sa Instartik. Hanggang sa susunod na pagkakataon, manatiling inspirado sa Inspirasisti. Kung saan bawat kwento ay isang paglalakbay na sulit,